Malinaw dito kung nasaan talaga yung temple ng Panginoon. Nasa heaven. Yung throne niya nasa heaven. His eyes behold, his eyelids test the sons of men. So, walang question na ang talagang tahanan ng Diyos is nasa heaven. Ang nakalagay sa Hebrews chapter 8, verses 1 to 2, now, this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. So, merong sanctuary sa heaven na ang sabi, hindi daw tao ang gumawa. Pero meron ding sanctuary na pinagawa ang Diyos dito sa lupa na tao ang gumawa. So, ang sinasabi lang dito, merong sanctuary sa heaven at yun yung tunay na sanctuary. Di ba? Pero, nagpagawa ang Diyos ng sanctuary sa earth kasi gusto niyang makapanirahan sa gitna ng mga tao. So, dito alam natin yung sanctuary na tinatawag natin is, nung una, ano siya, portable sanctuary. Di ba? Pag sinabi natin portable, ina-assemble nila, parang tent, tapos pag lalakad na sila, pag aalis na sila doon sa lugar nila, i-disassemble, tapos bit-bit-bit-bit nila. Pagdating nila sa lugar na kung saan sila medyo magtatagal ng konti, i-assemble na naman nila. So, yun yung sanctuary na pinagawa kay Moses. Pero later on, si Solomon, yung anak ni David, ipinagpagawa niya ng permanenteng tirahan ng Diyos sa lupa. Ito yung tinatawag nating Temple of Solomon. So, nung panahon ni Jesus, hindi na portable yung sanctuary. Ang sanctuary, napalitan na ng temple, which is yung permanent building na. Ngayon, dito sa verse na pinapakita ko, merong isang bagay na ginawa si Jesus nung beginning ng earthly ministry niya. Ewan ko kung nabasa niyo ito. Ito yung pagkakataon na bihirang-bihira mo siguro matatagpuan sa Biblia na nagalit si Jesus. So, basahin natin sa John chapter 2. So, tandaan niyo yung chapter kasi nasa simula siya, John chapter 2. Pag nasa simula siya nung book, ibig sabihin, sa bandang simula nung ministry ni Jesus. Okay? So, ito is immediately nung magsimula yung public ministry niya, which is after na i-baptize siya. Nakalagay sa verse 14, natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. So dito sa templo, may mga nagtitinda. Can you imagine kung ano itsura nito? Parang sa Catholic Church sa labas. Napunta na ba kayo sa Quiapo o kaya sa Baclaran? Oh, yes. Sa Baclaran. So, you can imagine, ganun yung ano niya. Dito sa sa Tokyo, nakapunta na kayo sa sa Meguro. Oo. Ako. Diyan ako dati nagsisimba. Di ba? Ako din pumasok na doon one time nung sinamahan ko yung pinsan ko. So, napansin ko rin, pag hindi naman doon sa harap ng ewan ko, meron pa sa harap. Alam ko doon sa paligid ng nung daan papunta ron. So, meron ding mga nagtitinda. At kung mapapansin niyo dito, ang tinitinda nila dito, baka, tupa, kalapati, at mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Ano sa tingin niyo yung dahilan? Bakit ito yung mga tinda nila? Yung pang-offering, no? Siguro. Oo. Ito yung mga yung mga clean animals, di ba? Yung mga pwedeng offering. So, yung mga, syempre, yung mga mag-o-offer doon na malayo yung tinitiran, malayo doon sa temple. Alangan namang galing doon sa bahay nila is may dala-dala silang mga di ba? Mga baka o kaya tupa. So, business opportunity ito. So, very convenient ka naman, di ba? Magdadala ka lang ng pera, pagdating mo doon ka bibili ng pang-offering mo. Kaya, nag-flourish itong mga nagtitinda dito, malapit sa temple. Ano nangyari? Ginawa ni Jesus? Gumawa siya
mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ang mga tupa at ang mga baka. Ibinuhos din niya ang mga salapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. So, nung una hindi ko ma-imagine na ganun yung gagawin ni Jesus. Na-imagine niya yung scene dito. Naputulan PC. Tapos sa verse 16, sinabi niya, sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin niyo rito ang mga bagay na ito. Huwag niyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama. O, ano yung dahilan kung bakit nagalit si Jesus? Sa loob yung magtitinda. Ano? Ginawa ng business eh. Ha? Business place. Ginawa ng business place. Nalapastangan yung pagiging Oo. holy ng lugar. So yung temple, which is yung bahay ng Diyos, binabastos nila, di ba? Binabastos o kaya Lapastang. kung nagtitinda ikaw ng baka, ng tupa, ng kalapati, ano sa tingin niyo yung gagawin ng baka, kalapati at tupa? Maingay yun. Ah! Nag-iingay. Kumain. Saan, Upo. saan sila magto-toilet yung mga hayop, di ba? Oo. Ano yung kakainin ng mga hayop? So may imagine nyo, kasi yung temple dati, meron din siya tinatawag na yung labas ng temple. So meron sa loob, meron din sa labas. So parang yung bahay mo, meron kang backyard. Yan. Meron kang lawn, di ba? So, yung paligid na yon, nandun yung mga nagtitinda rito. So nagalit si Jesus kasi yung templo na bahay ng Diyos ay binababoy, binabastos, dinudumihan, di ba? Gamitin na natin yung mga ganong salita. So, ito is yung simula ng ministry ni Jesus. At kung titignan niyo sa John chapter 2, week ito ng Passover. Kaya maraming tao. So, ito kasi yung week, nung panahon pa lang yun, ganun din, business opportunity. Alam nila maraming tao yung darating doon sa lugar na yan. Kaya, alam nila na pag nagtinda sila, may malaking kikitain nila. Parang sa atin, pag Holy Week, anong tinitinda? Mga palaspas, di ba? Pag Christmas, anong tinitinda? So, ganun din yung nangyayari dito. Ngayon, ginawa uli ito ni Jesus nung bandang huli ng public ministry niya. Kung titignan nyo, itong verse na pinapakita ko is Matthew 21, verse 12. So, Matthew 21 is malapit na dyan yung crucifixion ni Jesus, di ba? So, after 3.5 years, bumalik uli si Jesus, di ba? Doon sa temple. At tignan nyo kung anong ginawa niya. Pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. At ibinaliktad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Parang nireplay lang yung kanina, di ba? Pero kung titignan nyo, Matthew 21 ito. So, ito is bandang huli na nung ministry ni Jesus. Ang sabi, sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginagawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. So, imagine, may pagitan ito na tatlo't kalahating taon. Pero yung mga tao, pareho lang yung ginagawa. Ano yung makukuha natin dito na information? Nilinis ni Jesus nung una, 3.5 years before. Pagbalik niya, mahigit 3 taon, ganoon pa rin yung nangyayari. Hindi nakokorek yung tao.
Hindi, Di ba? So, hindi yung nababago yung inaas. yung tigas ng ulo ng mga tao, nandun. Hindi sila nagbago matapos yung 3 kalahating taon na public ministry ni Jesus. So, dito makikita natin, ito is mga, ano nangyari ito? Mga 30, di ba? 31 AD. So, after 40 years, ang nangyari dito sa templo na to, nasira. Ang nangyari kasi, yung mga religious leaders, saka yung mga tao mismo, nag-refuse sila na panatiliing malinis yung temple. At pag sinabi nating malinis, hindi lang physically na malinis, spiritually malinis. Ang sabi kasi ni Jesus, itong bahay na to, dapat bahay panalangin. Di ba? Ang bahay ng Diyos, dapat bahay panalangin. Ang ginawa ng mga tao, ginawa itong yungib ng mga magnanakaw. At dahil ayaw panatiliin ng mga tao na malinis ito, ang nangyari dun sa temple, naging deserted siya. Ibig sabihin, hindi na siya ginawang banal ng Panginoon. At after 40 years, nasira na siya. So after 40 years, wala na yung physical temple, yung earthly temple na nasa Jerusalem. Kahit ngayon, pumunta ka sa Jerusalem, wala na din yung temple ni Solomon. Ano na yung makikita mo ngayon doon? Wall na lang. Ay, yung sa labas na ano. Oh, makikita mo yung wall ng Jerusalem, pero doon mismo sa kinatatayuan ng temple dati, may nakatayo ng ibang building ngayon. Hindi na siya temple. Ano na siya? Anong tawag mo doon sa simbahan ng mga Muslim? Monk. Parang monk. Mosque. Mosque, di ba? Oo. So yung mosque ni Omar, nandun nakatayo. So yung mga naghihintay ng pagbabalik ni Jesus, sabi nila kasi si Jesus babalik sa Israel kasi papasok ulit siya sa temple. Ang hinihintay nila mangyari, masira yung mosque ni Omar, tapos itayo ulit din yung temple ni Solomon. So ito yung mga hinihintay ng mga futurists, di ba? Pero sa ngayon, wala na itong temple na to. Pero sa tingin nyo, meron pa ring sacred dwelling place ng Panginoon dito sa earth. Pag binasa niyo yung Bible, meron pa rin ba siyang tinatawag niyang temple niya? Meron. Body ng tao. Ayun. Body sa temple. So, tinatawag sa Bible, pag binasa natin itong 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, o hindi ba niyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap niyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin niyo ng inyong katawan ang Diyos. So kahit wala na yung building, yung temple, na tinatawag na templo ng Panginoon, sa panahon natin ngayon, yung mga katawan natin, ng mga Christian, di ba? Yung mga ibinigay natin yung buhay natin sa Panginoon, tinanggap natin sa tagapagligtas. Tayo, yung katawan natin ang templo ng Diyos. So sa New Testament, pag binanggit yung temple, mapapansin nyo, it can refer to the Christian church, yung building mismo, di ba? O kaya, yung Christian mismo. Kaya pag nabasa natin yung mga verse na katulad nito, titignan mo, ano kaya yung application nito? Yung church building o yung Christian mismo? Yung katawan ng Christian, di ba? So, ano kaya ang gagawin ng Diyos? Nakita kasi natin kanina, nagalit si Jesus, di ba? Dahil yung bahay ng Diyos ay binababoy, di ba? Dinidefile. Ano kaya ang gagawin ng Diyos dun sa mga tao
na nagdi-defile o nagdi-destroy ng temple niya. Meron ba kayong nabasang Bible verse na sinasabi, anong gagawin ng Diyos sa mga nagde-defile o nagde-destroy sa temple niya? Ito, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Hindi ba niya nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Napansin nyo, paulit-ulit sinasabi dito lang sa dalawang verses na to, na tayo, ang katawan natin, ang templo ng Diyos. At merong warning dito, no? Ang magtatangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos. Ang nakalagay sa John chapter 2 verse 19 to 21, Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Then the Jews said, "It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. So hindi first time na ginamit ni Jesus yung word na temple para i-refer sa katawan. Diba? Kasi nung nag-cleanse siya ng temple nung kanina sa John chapter 2, tinanong siya ng mga religious leaders, di ba? Sa anong authority mo ginagawa ito, di ba? Ang sabi niya, tinutukoy niya yung katawan niya, sabi niya, sirain niyo itong temple na to, itong katawan na to, di ba? At in 3 days, ang sabi niya, ibabangon niya uli. So, nagpo-prophesy si Yun Jesus. pala. May tanong ka, Johnny? Hindi, ngayon ko lang naintindihan yung meaning pala doon. Yung yung pag, namatay siya, di ba? In 3 days na siya. Yun pala. Oh, I see. So, dito pa lang pinoprophesy na ni Jesus na siya, mamamatay siya 3 days, after 3 days, mabubuhay na maguli. Pero at this point, hindi siya naintindihan ng mga kausap niya. Kasi ang pagkakaintindi nila, yung temple ni Solomon, yun yung tinutukoy ni Jesus. At iniisip nila, gigibain ito tapos ilang taon itong pinaghirapan ng mga tao. Tapos ikaw, 3 araw mo lang siya ibabangon ulit. So, the same way na yung mga tao dati hindi naiintindihan na yung temple, minsan ang reference nun, nire-refer nun yung katawan ng tao. So, sa ngayon din, marami mga tao hindi nakakaintindi nito. Diba? Kaya hindi nila alam na yung katawan natin ay temple ng Holy Spirit. Okay? So, nabasa natin kanina na kung sino yung magde-define nung temple na to, ng katawan natin. Ang sabi is, gigibain din ng Diyos, i-destroy niya rin. So, tanungin natin si Daniel, sa anong paraan pwede nating i-defile itong temple na to? Okay? Sa Daniel chapter 1 verse 8, alam natin yung istorya nitong si Daniel sa chapter 1. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang ininom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. So dito sa verse na to, ano sa tingin niya yung iniisip ni Daniel na sabi niya pag ginawa ko ito, durungisan niya yung sarili niya, yung temple, yung body temple. Yung temptation sa pagkain ng mga hindi makabubuti sa katawan niya. So, si Daniel alam natin na Hebrew siya, di ba? So, alam niya yung salita ng Diyos. Nakasulat sa Old Testament. So,
Ang sinasabi dito ni Daniel, pag kinain niya, yung pagkain ng hari, madudungisan yung kanyang sarili, yung katawan. Sa English, pag tinignan mo to, yung madurungisan, defile. So, makikita natin dito na alam ni Daniel ang kahalagahan na panatiliin mong malinis ang iyong katawan. At hindi lang malinis sa tinatawag natin, naliligo ka, napupunas ka, hindi, di ba? So, health-wise, alam ni Daniel na may paraan para i-define mo yung body mo. At isa ron is, ang nakalagay dito, pagkain mula sa hari o ng alak man na kanya ininom. So, sa pagkain at sa mga inumin, isang paraan yon para i-define natin yung sarili natin. Sa 1 Corinthians chapter 9, sa 25-27, ito yung sinabi ni Paul. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So itong verse na to, makikita natin, kilala niyo naman si Paul, di ba? May nakita na ba kayong mas disiplinado, mas convicted na tao pagdating sa gawain ng Diyos? Sa kanyang mga apostles, di ba? Sa New Testament. Itong si Paul is talagang, ang sabi niya nga is, sa mga Pharisees, siya yung Pharisee ng mga Pharisees. Ganun siya kasilos dun sa gawain sa Diyos, ng Diyos, di ba? Kaya ang sabi niya, para tayong tumatakbo nito sa sa race, sa paligsahan. At para makuha natin yung premyo, kinakailangan maging temperate. Diba? Ano ibig sabihin ng temperate? Control, mapagpigil. Yung tao na alam, i-disiplina yung sarili niya, di ba? So, ang sinasabi dito ni Paul, kung gusto mong makarating hanggang finish line, kinakailangan maging temperate ka. Meron kang self-control. Lalong-lalo na pagdating sa pagkain o sa inumin. Okay? So, yun yung topic natin ngayon. So, paano natin pananatiliin na yung temple natin ay hindi defiled? Okay? So, magsimula tayo. Ano yung original diet na ibinigay ng Diyos para sa human beings? Vegetarian. So, makikita natin yan sa Genesis 1 verse 29. Sinabi ng Diyos, tignan nyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. So kung titignan natin dito, ano yung original diet na ibinigay? Bawat halaman na nagkakabinhi. Ano ibig sabihin nun? Prutas. Yung May mga, buto. mga halaman na may buto, di ba? Kulay. Binhi is seed eh. Ang pagkakat punong kahoy na may binhi, mga fruits, di ba? Na may binhi sa loob ng bunga. Oh, may binhi sa loob ng bunga. So, may buto sa loob ng bunga. So, mga fruits yun, di ba? At ang mga ito ay magiging pagkain nila. So, ano itong mga nandito? So, meron tayong fruits, yung nuts, grains, di ba? At later on, pag tinignan natin sa Genesis, yung mga leaves kasi, yung mga dahon, una is hindi naman sa tao siya, no? Sa mga animals yung dahon. Pero after nung fall, yung dahon, naging pagkain na rin ng tao. Ewan ko kung napansin niyo yun pag binasa yung Genesis. Di ba?
Tapos nakalagay sa Genesis 9:34, after nung flood, pinahintulutan na ng Diyos ang tao na kumain ng meat. Okay? Ano yung dahilan? Bakit sila pinahintulutan kumain ng meat after ng flood? Wala kasing, sira lahat yung mga puno. Yung- Nag-flood kasi, di ba, namatay. Yung vegetation naubos, okay? So, ano yun? Kulang sa pagpaplano. Hindi ba naisip ng Diyos na pag nagkaroon ng flood, mauubos yung plants? May mga iba kasi na nagko-question ito na sinasabi, akala ko ba hindi nagbabago ang Diyos? Ba't yan? Nagbago siya. Dati hindi niya ang pagkain lang, mga plants. After nung flood, pinamit niya na kumain ng meat. Pag may nagtanong sa inyo ng ganun, anong sasagot mo? So, the same way din na nung nagkasala ang tao. Ano yung parang naging, ang sabi is parusa, di ba? Ano yung naging parusa sa tao nung nagkasala siya? Maliban doon sa pinalabas sila sa Garden of Eden. Bakit nga pala sila pinalabas sa Garden of Eden? Ano yung dahilan? Nagkasala sila. Oo, Na-deceive sila, di ba? pero bakit kailangan paalisin sila doon sa garden? Kasi di ba pwede na magsimula yung decay, yung cause, yung death. So kung nandun sila, maintain nila na walang decay pa rin kasi nasa Eden pa rin sila eh. Oh, ano meron sa Eden na magiging dahilan na hindi sila madidikay yung katawan nila? Yung di ba? Tree of life. Oo. Ayun, yung tree of life, di ba? So, makikita natin, ito, sa chapter 3 ng Genesis, verse 22. Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. So dito, makikita natin na kung hahayaan mo yung tao na kumain ng bunga ng tree of life, yung buhay niya, hahaba lang ng hahaba. Pero habang humahaba yung buhay niya, yung kasalanan nasa kanya. At alam niyo ang epekto ng kasalanan sa tao. Habang humahaba yung buhay niya, pasama siya ng pasama. Can you imagine kung ano ang magagawa ng tao kung siya ay mahaba yung buhay niya, tapos habang humahaba yung buhay niya, pasama siya ng pasama. At nakita natin yan nung istorya kung bakit ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng di ba? Ng flood. Nakalagay sa Genesis chapter 6 na yung isip ng tao is continuously masama na lang. So kung hindi magi-intervene ng Panginoon, magiging pasama lang ng pasama ang kalagayan ng tao. Do you know kung ano ang average lifespan ng tao bago nung flood? 900 plus. 930 ata. 120. So, 912. Mm, 900. Can you imagine? Pag tinanong, ilang taon ka na?
Mga 800. Di ba? Bata pa yun, di ba? Ang average lifespan is 912 years. Before flood. At bago nung flood, di ba? Ang pagkain lang nila, fruits, grains, nuts, and vegetables. So after nung flood, nung pinayagan silang kumain ng meat, yung lifespan ng tao, paikli ng paikli. Sa ngayon, ano yung average lifespan ng tao? Ng 100. 80. 80 ata. 80. Kaya, dito sa Japan, 70. ang Japan 70. is isa sa country na merong pinakamahabang buhay ang tao, no? Ang mas mahaba yung buhay ng mga babae kaysa sa lalaki. Ewan ko kung bakit. ang babae yata is mga nasa 76 to 78. Dito sa Japan, ha? At ang mga lalaki is nasa 70 to 74 lang. Pero sa ibang bansa, halimbawa sa Afghanistan, nasa 40 lang yata ang average age ng tao, ang lifespan. So sabihin na natin globally, 70. Kasi sabi sa Bible is, ang buhay ng tao ay 70 years at kung ikaw ay papalarin na ikaw ay malusog, 80 years, di ba? Average yung pinag-uusapan natin. Okay? So dito sa Japan, hindi na pambihira yung tao is 100 years old. Yung inaalagaan nga ni Tata bago namatay last year. Ilang taon namatayan ta? 103 ata yun. 105 years old namatay ang inaalagaan ni Tata. Okay? Pero makikita natin dito na ang tao, yung buhay niya, umikli ng umikli simula nung kumain siya ng meat. So kung iko-connecta natin, bakit sila pinaalis sa garden? Kasi hindi pwedeng magpatuloy yung buhay nila ng mahaba. Na under pa sila ng sin. Kasi ang mangyayari lang sa mundo, magiging pasama na pasama. So, is it possible na isa sa dahilan kung bakit hinayaan na kumain ng meat ang tao is alam ng Diyos na ang mundo is magiging pasama ng pasama. At kung masahaba lang yung buhay niya is mas magdodoble-doble lang yung pasakit na gagawin ng tao sa mundo. So, isa yan sa mga bagay na ng mga tao na nagbabasa ng Spirit of Prophecy is iniisip nila. Bakit ganun? Ganun ba talaga ang Diyos, di ba? Napaka-cruel, di ba? Sabi ko, cruel nga ba? Bakit binigyan ng physical labor ng tao ng Diyos ang tao? Dahil ba gusto niyang pahirapan ng tao? O dahil gusto niya matulungan ng tao na ma-develop yung character niya? Can you imagine kung ang tao is hindi nagtatrabaho? Na-imagine niyo kung ang tao is walang gagawin, pero meron siyang kakainin. Aasa na lang ng asa yun. Kasi nakakakain siya kahit hindi nagtatrabaho. Anong klaseng character yung ma-develop din sa tao na yun? Pati obesity, di ba? Tataba ng gusto rin. Oo, I mean, paano niya matututunan yung pagiging matyaga, di ba? Pagiging pursigido sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Paano niya matututunan yung disiplina? Bakit meron tayong tinatawag na spoiled brat? Na yung anak mo kasi in-spoiled mo, di ba? Ano ibig sabihin mo? Lahat binibigay.
Lahat ng bagay. Oo, hindi mo hinahayaan Pinaghirap. yung anak mo na matuto ng mga virtues na kailangan niya sa buhay. Hindi ka lang naman nagtatrabaho para meron kang makain. Kailangan mo magtrabaho para ma-develop yung character mo. So kung titignan natin in a bigger picture, di ba? Ang plano ng Diyos is i-save ang tao. Hindi niya plano na panatiliin tayong nakatira dito sa mundo na to, di ba? Sa kasalanan. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, iligtas tayo galing sa kasalanan. At pag nawala na yung kasalanan, doon tayo bibigyan ng buhay na wala na. Pero kinakailangan, mailigtas muna tayo sa kasalanan. So kung titignan natin sa ganong perspective, makikita natin bakit pinalayas ang tao sa garden, bakit binigyan siya ng trabaho, di ba? Bakit hinayaan ng Diyos na yung buhay ng tao is paikli na paikli. So magkakaroon tayo ng perspective na yan. Kasi tayo mga taong nakikita lang natin yung short-sighted tayo, di ba? Yung immediate lang yung nakikita natin. Pag may taong namatay, pag may taong nagkasakit, pag may taong na aksidente, iniisip agad natin is, bakit ganun yung nangyari sa kanya, di ba? Hindi natin iniisip, kasama kaya ito sa plano para yung tao na yun ay maligtas siya. So, hindi natin alam kasi hindi natin alam yung buhay ng bawat tao. Kinakailangan lang magtiwala tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin. Okay. So, ang nangyari na dito, pinayagan ng Diyos ang tao na kumain ng meat, ng karne, di ba? By the way, sa Bible, yung word na meat, minsan ginagamit siya as a general word for food. Okay? So, pag nakita niyo sa Bible, nakita niyo meat, hindi automatically ang ibig sabihin nun, flesh. Di ba? So, in a general sense, minsan ang ibig sabihin nun, food, di ba? Pagkain, in general. So, binigyan ng permission ng Diyos ang tao kumain ng animal flesh, pero merong kondisyon. Okay? So, makikita natin ito, nung bago mag-flood, nagbigay ng provision ang Diyos kay Noah. At nakalagay yun sa Genesis chapter 7 verse 2. At sinabi dito, kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Tingnan natin Genesis chapter 7 verse 2 ito. Bago ito nagkaroon ng flood. Kasi after ng flood, ang natira lang na tao, yung pamilya ni Noah. Ibig sabihin, nung panahon na to, wala pa si Abraham, di ba? Wala pa si Moses, wala pa si Israel. Pero mapapansin natin, meron ng malinis na mga hayop. So, anong ibig sabihin nito? Panahon pa lang ni Noah, may mga hayop na kinoconsider ng Diyos na malinis at may mga hayop na kinoconsider ng Diyos na hindi malinis. At ina-anticipate niya na after ng flood, masisira yung mga vegetation. Kaya sinabihan niya si Noah na karamihan ng animals, pairs lang. Ibig sabihin isang lalaki, isang babae. Eh, anong problema pag isang pair lang yung dinala? Pag namatay yung lalaki, ano mangyari? Tapos na, di ba? Tapos na yung lahi ng hayop na yan. Di ba? Pero para sa malilinis na hayop, ang sabi is tigpipitong pares. So ano sa tingin niyo yung dahilan? Bakit tigpipito yung pares ng mga malinis na hayop?
No, Elder Roland, no, related yung 7 sa Sabbath, 7 days, yung Sabbath day, hindi din? Or perfect number yung 7? In this case is hindi kasi dito wala naman siyang indication na symbolic yung number, di ba? So kasi binibigyan niya lang si Noah ng instruction. Kasama nila doon sa arko, bukod doon sa pamilya niya, itong mga hayop. So yung mga ibang hayop, pares lang talaga, isang pares. Isang babae, isang lalaki. Pero pagdating sa malinis na hayop, sabi niya, tig-pipitong pares. Kasi intended siya for food eh. So, kailangan mas marami. Noong una, iniisip ko lang din kasi kinakailangan nila ng pagkain. Pero isipin din natin na ang pwede mo lang i-offer sa Panginoon is yung malinis na hayop. Hindi ka pwedeng mag-offer sa altar ng Diyos ng baboy. Diba? Hindi ka rin pwedeng mag-offer ng aso. Ang pwede mo lang i-offer sa altar ng Diyos, yung malinis na hayop. So, pwedeng dalawa yung dahilan. Pagkain. Pangalawa, kasi pagbaba nila Noah sa arko, ang unang-unang ginawa nila, nag-offer sila. Gumawa sila ng altar at nag-offer sila ng sacrifice sa God. So, kinakailangan nila ng mas maraming malinis na hayop. Okay? So, dito makikita natin na hindi aksidente na gano'n yung nangyari. Na naisip na lang ng Diyos, naubos yung halaman. Sige, kain kayo ng animals. Hindi. Bago pa lang yung flood, nakaplano na ito. Alam ng Diyos yung mangyayari. Okay? So, alam natin na pagkatapos ni Noah, di ba? So, dumami uli yung tao, nakarating na tayo sa mga Israelites. Pagdating sa Deuteronomy chapter 14, sinabihan ng Diyos ang mga Israelites na huwag kayong kakain ng unclean animals. Ano yung dahilan? Bakit sinabihan silang huwag kakain? Pag binasa natin itong verse 2, ito yung dahilan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari, mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Nakuha niyo yung dahilan dito? Kung isa-summarize niyo yun, ano yung dahilan ng Diyos? Bakit sila sinabihan na huwag kayong kumain ng unclean animals? Made-defile yung body nila. Kasi banal, di ba? Banal sila, holy. Katulad ng temple ng Diyos, holy, di ba? At yung holy na bagay, hindi mo siya durungisan. Hindi mo siya i-define. So, nakuha natin yung connection dito. Na yung temple na tahanan ng Diyos, yung tunay na building, nagalit si Jesus. Di ba? Nagalit siya kasi dinurungisan nila yung temple ng Diyos. Ngayon, nabasa natin kanina sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 3 sa chapter 6, na ang katawan natin ay temple din ng Diyos. So, hindi natin dapat dinurungisan o dinudumihan yung temple ng Diyos. Hindi ka dapat nagpapasok ng mga basura dyan. Hindi ba kayo magagalit kung sa bahay niyo biglang may kumatok tapos nung pinagbuksan niyo, ang dala-dala mga basura at tinapon sa loob ng bahay mo? Magagalit. Magagalit ka, ayan, lalo na si Resin. Di ba? Ganun ang ginagawa natin sa katawan natin. Pag dinurungisan natin itong katawan na to sa pamamagitan ng pagkain at inumin na hindi dapat pinapasok sa katawan natin. So dito makikita natin, yung pagkain sa kayong inumin, hindi lang pala siya basta health concern, di ba? Mas malalim doon ang dahilan.
Ang dahilan is dahil ito ay temple ng Diyos at hindi natin gustong madumihan, pabayaan ang bahay ng Diyos. So, okay, meron tayong nakita na clean saka unclean animals. So, ano yung mga unclean animals? So, pag binasa natin yung Deuteronomy 14 o kaya Leviticus 11, makikita natin yun, di ba? Alam ko, familiar na kayo dito. So, basahin lang natin yung isang portion na nakalagay sa Deuteronomy 14 para makita natin kung gaano kadetalye ang Panginoon sa pagbibigay ng instruction. Okay? Ang sabi niya sa verse 3, huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Ito ang mga hayop na maaari niyong kainin, ang baka, ang tupa, at ang kambing, at ang lalaking usa, at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok, at bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya. Sa mga hayop ay maaari niyong kainin. So ito yung mga hayop na nasa lupa. Okay? Gayunman, so pag sinabi natin gayunman, ano ibig sabihin niya? Gayunman, okay, datapwat, Tagalog na, ano ibig sabihin ng salitang gayunman? Parang may condition, may ano. Oo, umaga sa English is however, o kaya but, di ba? Ang mga ito ay hindi dapat kainin sa mga ngumunguya. Kasi sabi niya kanina, ano yung mga nakikita niyong palatandaan doon sa mga malilinis? So, biyak yung mga paa, tapos ngumunguya. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa. Ang kamelyo, ang liebre, at ang kuneho, sapagkat sila ay ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. So, kailangan pala pareho, di ba? Parehong biyak ang paa at ngumunguya. Kung hindi parehong nandun yung palatandaan, marumi siya. Verse 8, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag niyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Okay? So dito makikita natin, malinaw yung instruction ng Panginoon. At pag binasa natin kanina yung nakita natin sa Deuteronomy chapter 14 verse 2, Old Testament, di ba? At sasabihin ng iba, teka, baka naman sa mga ano lang yan, sa mga Jews, di ba? Kasi sila yung tao ng Diyos ng Deuteronomy chapter 14. Pag binasa natin yung 1 Peter chapter 2:9, ang 1 Peter is nasa bandang huli ng New Testament. Di ba? Ang makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, ayun, banal na bayan, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, ano yung dahilan ng Diyos? Bakit sinabihan niya mga Israelites na huwag kumain ng maruruming hayop? Ano yung nabasa natin kanina? Yan. Ano yung dahilan? Holy nation. Banal. Holy nation. Banal na bayan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. So, yun yung dahilan kung bakit ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain itong mga maruruming hayop. Ikaw ay banal na bayan. Ngayon, ang sabi naman ni Peter, dun sa 1 Peter chapter 2 verse 9, Englishin ko lang, but you are a chosen generation. Pag sinabi niyang you, ang kinakausap niya dito yung Christian Church. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. So, pwede natin sabihin dito, kino-consider mo ba yung sarili mo
na holy nation, party ka ba ng holy nation, chosen people of God? Anong sagot mo dito? Ikaw ba ay kasama doon sa holy nation, chosen people of God? Yes. Yes. Kasama tayo dito. Tinawag tayo ng Diyos eh. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos na tayo'y manatiling banal. Kaya yung instruction niya dun sa mga Israelite na ang dahilan kung bakit niya sinabihan na gano'n, na huwag kumain ng maruming hayop, ay dahil sila ay banal sa paningin ng Diyos. So, kung gusto mong manatiling banal sa paningin ng Diyos, susundin mo yung sinabi niya. Ngayon, kung hindi ka parte dun sa banal na bayan ng Diyos, hindi siguro para sa iyo yung instruction na yun. So makikita nyo, yung binibigay ko ritong dahilan is from moral, religious perspective. Kasi usually ang dahilan natin kung bakit ibinibigay natin yung huwag kakakain ng maraming hayop is from the health perspective. Which is totoo, di ba? Pero pag tinignan natin yung dahilan na nakalagay sa Bible kung bakit niya sinabihan sila na huwag kayong kumain ng maraming hayop, sila ay banal na bayan ng Diyos. So para sa akin, ito yung primary reason. Secondary na lang yung health reason. So, kung sasabihin mo sa akin, yung commandment na yan para lang yan sa mga Israelite. Teka, ano ba yung dahilan? Ba't sila sinabihin na gano'n? Kasi banal na bayan sila ng Diyos. Okay. So, kung hindi mo tinuturing yung sarili mo na parte ng banal na bayan ng Diyos, okay, hindi para sa iyo yung utos ng Diyos na yan. Pag tinignan natin yung Isaiah 66 verse 16, yung Isaiah 66 is, alam natin, prophetic book ito, di ba? So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Isaiah pagdating sa bagay na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ng hatol, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nagpapakabanal. So, mapapansin natin dito, silang nagpapakabanal. Ano ibig sabihin nun? Sila yung gumagawa sa sarili nilang banal. Samantalang kanina, yung binabasa natin sa Deuteronomy chapter 14, ang Diyos ang nagpapabanal sa kanila. So para sa paningin ng Diyos, banal sila, di ba? Yung bayan ng Israel. Sa 1 Peter chapter 2 kanina, binasa natin, gayon din, ang Diyos ang umaako sa atin na tayo ay banal na bayan. Pero itong nakasulat dito sa Isaiah 66, sila mismo ang pinapabanal yung sarili nila. Hindi Diyos, di ba? So parang itong mga tao na to, sinasabi nila, mga banal kami. Pero tingnan natin, anong ginagawa nila? Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaroon sa mga halamanan na sumusunod sa nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. So itong grupo na sinasabi dito is kabaliktaran niya ng sinasabi ni Peter kanina sa Deuteronomy. Yung sinasabi kanina sa Deuteronomy, saka sa 1 Peter, mga pinapabanal ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawang banal sa kanila. Kaya sinasabihan sila, huwag kayong kakain ng maraming hayop. Pero itong mga grupo na ito na nasa Isaiah 66, kabaliktaran. Hindi ang Diyos ang nagpapabanal sa kanila. Sila mismo ang nagpapabanal sa sarili nila. At sila kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklam-suklam at ng daga. Pero merong silang kahantungan. Sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Okay? So, malinaw sa atin ito na hindi lang sa panahon ni Moses, merong distinction doon sa mga tao na banal na
inaalagaan nila na yung templo, yung body temple ng God is hindi madumisan. At merong mga tao na walang pakialam, di ba? Walang pakialam sa sinasabi ng Diyos. Pinapabanal nila yung sarili nila at hindi nila pinapansin ang utos ng Diyos pagdating sa mga malinis at maraming hayop. So, bukod sa pagkain ng unclean na mga pagkain, ano pa yung ibang paraan na we can defile our body? Nung binabasa ko itong nasa Proverbs 23, na iniisip ko, ang Bible is meron din siyang sense of humor, di ba? Pag binasa niyo to, tingnan niyo kung anong maiisip niyo. Proverbs 23 verse 29. Sinong may pagkaaba? Sinong may kalungkutan? Sinong may gulo? Sinong may karaingan? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may matang may kapulahan? Nakikita niyo yung mga sign dito? Mapula yung mata, may sugat pero hindi niya alam paano siya nagkasugat, dumadaing, magulo ang buhay, Lasing yan. lasing. Di ba? Tuloy pa natin. Silang naghihintay sa alak. Yan. Silang naghihintay sa alak. Silang sumusubok ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakatuwang bagay. mga lasing, di ba? At ang iyong puso ay magsasabi ng mga mandarayang bagay. Ikaw ay magiging parang taong nahihiga sa gitna ng karagatan. O parang nahihiga sa dulo ng isang tagdan ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan. Hinampas nila ako, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan ako gigising? Hahanap ako ng isa pang tagay. So, description siya ng isang lasing, di ba? So, sa Bible, dinidescribe yung isang taong lasing sa inumin na nakakalasing. Ano ba mga inumin yung nakakalasing? Meron na sa inyo nalasing sa tubig? Wala pa. Wala pa. Ay, yung nalasing sa sa gatas. Saan mga inumin tayo nalalasing? Sa Sa wine, alak. yung Sa wine alak. din. Oh, may mga inumin na merong alcohol, di ba? So, dati, meron akong, kasi alam niyo, mga lumalabas na mga articles sa internet, di ba? Na sabi, the health benefits of red wine. Nabasa niyo na yan? Oh, yes. Yung propinol daw. Marami daw siyang propinol. Kaya maganda daw na alak yun. Kaya sabi nila, yung mga tao sa sa Italy, di ba? Sabi nila, mga healthier yung puso. Anong masasabi niyo dito? Nagkamali ba ang Bible na sinabi niya na sa pamamagitan ng mga nakakalasing na mga inumin, dinidefile mo yung body mo? Ano sasabihin mo pag may nagsabi sa'yo? Bakit mo sinasabing masamang uminom ng wine? Eh, mabuti nga yan sa puso. Kung masubrahan, di ba? Yung red wine. Pero yung iba, Yun. Ano yung definition natin ng sobra? Yung halos hindi ka na makatayo. Sobra na sa kainuman.
Okay, ito yung tanong na maganda itanong sa ating mga sabadista. Ang sabi nila, okay lang naman uminom ng alak basta in moderation. Ang sinasabi ng Biblia na huwag mong gagawin is yung sobra. So kung mga isang baso lang every night, walang problema yan. Actually, makakatulong nga yan sa puso mo. Anong masasabi niyo sa ganong argumento? Alak pa rin kasi yun eh, no? So, hindi talaga pwede. Kasi the body is holy. Para sa mga hindi umiinom Pero sa mga uminom, ewan ko lang yung ano nila, yung observe nila. So ano ba ang kailangan natin dito? Abstinence o moderation? Abstinence. Pagdating sa alak. Abstinence. Ayan. Abstinence. Yung hindi uminom. Hindi inom. So ang abstinence is zero, no? So hindi ka talaga iinom kahit konti. Pag moderation, basta wag mong sosobrahan. So yun yung diferensya ng dalawang yan. So ano ang position niya pagdating sa alak? Hindi inom. Kasi hindi talaga umiinom. May pagkakaiba ba yung alak ng araw tsaka yung alak ngayon? Kasi di ba yung sa wedding, si Christ pa mismo yung nag-turn sa water sa wine. Okay. So, alam niyo na sa Bible yung tinatranslate na salita sa English pag tinatranslate nila na wine. Pag tinignan niyo yun, ang ibig sabihin nun is it can be fruit juice, pero it can be fresh fruit juice o kaya fermented fruit juice. Fermented fruit juice yung wine. So, pag nakita natin sa Bible yung salitang wine, kinakailangan tignan natin sa context kung ano yung sinasabi. Minsan, pag sinabi nilang new wine, medyo mas malinaw yung ibig sabihin nun, di ba? Ang new wine is fresh juice, di ba? Pero pag sinabing strong wine, alam agad natin fermented fruit juice yan. Pero pag walang sinabing new o kaya strong, paano natin malalaman kung yung ginamit na word na wine is alcohol o fermented fruit juice o kaya fresh fruit juice? Paano natin malalaman? Halimbawa, nung in-advisean ni Paul, si Timothy ba yan? Nasabi niya, wag lang puro tubig. Paminsan-minsan uminom ka rin ng wine para makakabuti yun sa tiyan mo. Ano yun? Ina-advise ni Paul si Timothy na paminsan-minsan uminom ng alak. Grape juice yun. Juice. So, paano natin nalaman na grape juice yan at hindi siya yung fermented wine? Wala naman nakalagay na strong wine. Walang nakalagay na strong wine. So, okay, pwede sabihin natin. Kung wala nakalagay na strong wine, automatic ba ibig sabihin yung new wine? So, dito sa Proverbs 23, mapapansin natin, napansin niyo yung word na sinabi dito na, ayan, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Ewan ko sa English ko ano yung word na ginamit yan. Pag tinignan natin sa English yan, ang sinabi is, do not look on the wine when it turns red and swirls smoothly. Ginagamit mo ba yung mga salitang ganun sa fruit juice?
Hindi. So, ang pagkakaiba lang nila is yung fresh saka yung fermented. Gumagawa tayo ng wine o kaya alcoholic drink galing sa fruit juice pag pine-ferment natin siya. Ibig sabihin, patatagalin mo siya hanggang magkaroon siya ng chemical reaction. Yung composition niya, magkaroon siya ng alcohol, no? So, pag tinignan natin ito nakasulat dito, it turns red, swirls smoothly. Tumutukoy ito doon sa yung grape juice na-ferment siya. Okay? So, tignan natin yung, kaya tinatanong ko kayo kanina, ano ba yung mga inumin na nakakalasing? Yung apple juice, fruit juice, grape juice, orange juice. Nakakalasing ba sila? Hindi. Hindi, di ba? Hindi. Teka, sino na ba sa inyo ang nalasing? Baka matanong ko kayo, nakakalasing ba? Hindi nyo naman alam kung ano yung ibig sabihin. Nakakita Nalas- lang, nakakakita lang. Nakakita lang? Nalalasing. Ano, Oo. Elder Roland, ano, Oo. yung wine ba, wine? Oo. Kasi, di ba, kasi sa Pinas, di ba, mag-ano lang. Kasi lalo na pag anemic, inom ng wine. Pero kunti lang. Alam, mali pala yun. Ngayon ko. Nakakagamot ba ng anemic yung wine? Hindi. Hindi. Kasi parang dagdag daw ng dugo. Yun ang pag-ano ba. Yung Kulay dugo. kailangan red wine. Oo, kulay dugo kasi. Oh, the same reason din yan dun sa, ang sabi nila, yung wine is good for your heart. Anong dahilan? Dahil dun sa pinol, di ba? Puro pinol. Pag tinignan mo, saan ba nanggagaling yung yung materials na yan? Sa grapes. So, ang hindi nila sinasabi, yung pinol, pag uminom ka ng red wine, nakakabuti sa heart. Pero hindi nila sinasabi, nasusunog yung liver mo. At hindi nila na sinasabi na yung mga brain cells mo is nawawala. Ngayon, kung ang habol mo lang is yung pinol, di kumain ka na lang ng red grapes. Hindi pa masusunog yung liver mo. Hindi, Sa sabi ng panahon iba kasi eh. ngayon, Ha? yung mga advertisement ng benefit ng mga ibang kape, ng mga alak, beer, mga ganon, ang naglalabas din yung mga manufacturer eh. So, binibigay nila yung benefit ng raw materials kung tutuusin. Like, halimbawa, katulad nung sa grape, pag kinain mo yung grape, yung buto ng grape, makukuha mo rin yun eh, yung sinasabi na substance na yun na nasa alak eh. Pero hindi na nga, yun na kumbaga, kino-cover na yung truth. Totoo naman na nakakaano yun, pero pwede mo siyang makuha sa fresh condition ng fruit siya. Hindi not necessarily sa alak lang or yung sa kape nga, maraming benefit yung kape, pero ang naglalabas ng benefit nun, yung mga gumawa din nun, ng mga produkto na yun, para mailapit sa tao yung paggamit. Bias. Kaya medyo mag-iingat-ingat tayo doon sa mga nakikita natin sa internet, sa social media. Sa Facebook po, yung ano daw, it gives, yung yun nga. So kung anemic ikaw, ang kailangan mo yung mga pagkain na rich in iron, no? Rich in iron. Ano ba yung mga pagkain na rich in iron? Palaya, malunggay. Mabeberde. Spinach, di ba? Orange. Green leafy vegetables. Hindi mo na kinakailangan first time ko narinig tema, yung sa anemic. Mabuti yung wine. Ano daw, pandagdag din sa dugo ba? Yun. Digo, okay. Klase. Mas effective ang palaya. So, ang nakalagay pa sa Proverbs 20 verse 1, ang sabi sa Proverbs 20 verse 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo,
Ang sino mang naililigaw nito ay hindi patalino. Kaya ako tinanong kanina, ano ba yung definition natin ng moderation? So, yung isang baso ba sa isang gabi, moderate? Pwedeng moderate sa akin. Pero sa isang tao, kalahating baso lang, lasing na siya agad. Yes. Di ba? Saka, okay, moderate siya sa akin ngayon. Pero, have you ever heard of the word alcoholic? Di ba? Ina-addict sa alcohol. Sa tingin nyo, nagsimula siya sa pag-inom ng 10 bote isang gabi? O nagsimula siya ng isang baso? Nag-start na isang baso. Diba? Kaya ang position natin dito, pag harmful ang isang bagay, abstinence tayo. Ibig sabihin, abstain. Diba? Kasi nga, masama sa katawan. So, kaya, para sa akin, mas primary reason yung dahil yung katawan natin ay temple of God. Kaya hindi mo siya i-defile sa pag-inom o pagkain ng mga bagay na hindi makakabuti sa katawan. So, ibig sabihin nun, kahit konti, di ba? Hindi mo na pwede sasabihin sa taong papasok sa bahay mo, tinanong, pwede ba ako magpasok ng basura sa bahay mo? O sige, konti lang. Hindi mo sasabihin na gano'n, di ba? Kaya mas matibay na dahilan para sa atin, kaya tayo hindi kakain ng marumi o kaya iinom ng makakasama sa katawan natin. Ayaw nating i-defile ng katawan nito kasi ito ay templo ng Panginoon. Okay? So, dagdag na lang, bonus na lang yung health reasons. Yeah. So, ano yung parang summary ni Paul dito pagdating dito sa pagkain sa kasainuman? Ang sabi ni Paul, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, sa tingin ko, ito yung parang litmus paper. So, sa tingin mo, pag inom ka ng alak, maluluwalhati mo ba ang pangalan ng Diyos? Pag ang sagot mo, oo. Hindi. Hindi pala. So, sa tingin mo, pagkakain ka ng mga kasama sa katawan mo, maluluwalhati mo ang Panginoon. Sige, kumain ka. Pero ito yung tinatawag nating basic principle. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, at actually, o anuman ang inyong ginagawa, ang question na dapat mong itatanong sa sarili mo, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, kung mag-glorify mo ang Diyos, kung ano man yung gagawin mo, gawin mo. Okay. So, ang sabi sa atin sa 1 Thessalonians chapter 5:23, now, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, pagdating ng Panginoon, ang inaasahan niya, yung spirit, soul, and body natin, ma-preserve natin na blameless. Ibig sabihin, hindi mo i-defile yung iyong katawan, di ba? Ang iyong buong pagkatao. Yun yung iaalay mo pagdating ng Panginoon. So, ito yung sa tingin ko, best way para i-glorify natin yung pangalan ng Diyos. Kasi temple niya, yung ating body. Okay. So, natatandaan niyo ito? Pag sinabing, kung kayo man ay kumain, uminom at anuman ang inyong ginagawa, sa 1 Corinthians chapter 10:31 yan. So, tandaan nyo lang, meron ako napanood dati na movie, Christian movie siya. Ang motto nila, 10:31. Pag sinabing 10:31, ano ibig sabihin? Na kahit ano man ang gawin mo, do it for the glory of God. Okay. So, meron tayong question dito sa napag-aralan natin bago tayo mag-quiz. Wala? Okay. So, punta tayo sa quiz natin. Madali lang yung quiz natin ngayon kasi hindi naman mahirap yung topic natin. So, isinend ko sa chat yung link ng test.
don't forget, lahat ng question is mandatory. So, hindi niyo siya pwedeng laktawan. Pati yung pinakaunang question na itatype niyo yung name niyo. Okay. So, just let me know kung meron sa inyo hindi nakaka-open ng link. Oh, bilis ni Jenny ah. Sabi na, madali lang yung test eh. So, sino pa yung hindi nakakapag-submit? Si Ate Johnny, si Ivy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Pababa ng pababa yung score ko. Naantok. Antok. Nakakalito. Wala lang space doon sa one tsaka sa mali na. Ah, Ang wala na? sensitive nung Tama yung ko, 1 Corinthians. Kaya lang, Ah, walang space yung one. Sabi ko, ano kaya mali doon? Ay, space lang pala. okay kasi pag ganun kasi is pinaka-eksakto yung nilalagay kong sagot para ma-checkan niya. Okay, so ito yung So, sa number 1, maraming nalito sa inyo. So, yung temple is sa New Testament. It can refer to the church saka doon sa Christian himself. So, ang sagot dito is both. Huh? Tapos, kailan kinlens ni Jesus yung temple? So, doon sa beginning,
ng ministry niya saka sa end, no? Binasa natin yung John chapter 2 saka sa Matthew 21. So, Oo. parating nalito sa inyo doon. Okay. So, kasi late naka-join si Nels. So, yung original na diet na ibinigay sa atin is fruit, grains, saka nuts. Okay. So, yung word na wine, it can mean either fresh grape juice o kaya fermented grape juice. So, kinakailangan pag-aralan natin maigi yung verse na makikita natin yung wine para makita natin kung ano yung tinutukoy niya. Okay? So, 1 Corinthians, okay, itong kay is, alam niyo naman kung tama yung inilagay niya. So, okay. So, okay lang itong format na ginagawa natin na nagko-quiz kayo after nung Yes. Okay lang. Oo. Okay lang. Okay lang yung Okay. Okay lang po. o konti siya o marami. Nakakalito lang. Nakakalimutan. Kulang ng spelling yung Corinthians ko. Walang S. I see. Okay. Pero alam niyo naman na na tama na yung sagot niya. Okay. Okay, so let's have a word of prayer to close our study. Dear Lord, once again, I thank you for the friends that we have, that we can have this study of your word. We thank you for making our body as your temple, and we pray that you will teach us how to keep it holy, undefiled, and teach us so that we can take good care of our body, so that we can use it to serve you. Forgive us for the sins that we have done before, and teach us so that we will not do the same thing again. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Elder. Amen. Thank you, Salamat Lan. po. Thank you.